Magandang hapon. Mabibilis na balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Miyerkules. Garantisadong mabilis lang to. Mga headlines ng mabibilis na balita. Heto na! Bayan ng Santa Cruz, Laguna, binulabog ng bomb threat. Klase sa lahat ng antas sa paaralan at operasyon sa lokal na pamahalaan suspendido. 150 Pinoy sa Israel nais nang makauwi ng bansa dahil sa patuloy na kaguluhan sa pagitan ng Iran. Agarang reconstruction ng gusaling nasunog sa San Francisco High School sa Quezon City, iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos. At sa sports balita, Pacers star Tyrese Haliburton isa sa ilalim sa MRI dahil sa leg injury. Patuloy na minomonitor ng ating embahada sa Israel ang sitwasyon ng ating mga kababayan, kung saan nadagdagan pa ang bilang ng mga nais ng umuwi ng Pilipinas. 17 ring mga Pilipinong opisyal ng pamahalaan ang hindi pa makabalik ng bansa. Narito ang report. Ayon sa Philippine Embassy sa Israel, na-discharge na sa ospital ang 5 sa 7 sugatan bunsod ng missile attacks ng Iran. 2 naman ang nakakonfine pa rin sa ospital. Ang isa ay may moderate to serious injury habang nasa kritikal na kondisyon pa rin ang isa nating OFW. Inihayag din ng embahada na umabot na sa 150 ang mga OFW na nagpahayag na nais nang makauwi ng bansa, kung saan 26 na ang nagkumpirma at pinoproseso na ang repatriation. 49 namang OFW ang nawalan ng tirahan, kabilang na ang bagong silang na sanggol. Patuloy naman ang embahada sa pagpapaabot ng tulong at pagbibigay ng pansamantalang tuluyan. Samantala, 22 kawani ng ating pamahalaan ang hindi pa makabalik ng bansa bunsod ng kaguluhan, 17 mayors at 5 LGU representatives. Naging delegado ang mga ito ng study visit at training program ng Israeli Development Cooperation Program o MASHAV. Inaayos na rin ang mga pamamaraan upang makauwi ang mga ito ngayong linggo. Malaman naman ang pahayag ni US President Donald Trump na kilalang kaalyado ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu laban sa Iran. Alam daw nila ang lokasyon ng Supreme Leader ng Iran. Kung tutuusin niya ay easy target lamang ito, pero hindi raw muna nila tatapusin si Supreme Leader Ali Khamenei. Pero dapat ay itigilan nito ang pambobomba sa mga sibilyan. Numinipis na umano ang pasensya ng US. Nitong isang araw lamang, una nang ipinahayag ng China ang pagkondena sa ginawang pag-atake ng Israel at sinabing may punto ang pagganti ng Iran. Punot dulo ng girian ang nuclear program ng Iran na pinipigilan ng Israel na matapos. Kasunod ng paglamon ng apoy sa hindi bababang 10 silid-aralan sa San Francisco High School sa Quezon City, ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos na gibain ang gusali at tayuan ito ng bago. Mabilis na balitang hatid ni Michelle Guilliang. Matapos ang bakasyon, sasalubungin na sana ng San Francisco High School sa Quezon City ang libu-libong estudyante na magbabalik eskwela. Pero isang araw bago magpasukan, nilamon ng apoy ang hindi bababa sa 10 classroom nito. Kaya ang higit 6 na raang estudyante na naka-assign sa mga nasunog na classroom, walang choice kundi sa covered court magklase. Ngayong araw, personal na sinuri ni Pangulong Bongbong Marcos ang pinsalang dala ng sunog na umabot ng 3 alarma umaga ng June 15. Kasama sa Education Secretary Sani Angara, pati mga opisyal ng paaralan at Bureau of Fire Protection, inakyat ng Pangulo ang 2 palapag ng gusali na pinaka-napuruhan sa sunog. Nakita nitong inubos ng apoy ang mga blackboard, lamesa at upuan ng mga silid-aralan at ang tanging naiwan na lang ay mga grills ng bintana at pader na sumusuporta sa gusali. Tinatayang umabot ng 3 million pesos ang halaga ng pinsala matapos ang sunog dahil sa naabong mga furniture at iba pang learning materials. Matapos makipag-usap ng Pangulo sa mga opisyal, napag-alaman na problema sa kuryente ang posibleng pinagmulan ng apoy. Kaya pinag-utos niya ang agarang paggiba sa gusali at reconstruction nito. So now, we must look to the reconstruction
nitong nasira dahil kahit na sa labas makita niyo structurally mukhang hindi na maaasahan yung mga siyempre yung mga structure dito. Kaya kailangan talagang gibahin. Buti lang hindi inabot yung katabi na building. As usual, electrical na naman ang naging problema. Kaya yun ang kailangan natin bantayan. Siguro we have to send out, we have to also, dahil ang mga school room natin, ang mga school building natin, mga school facilities natin, medyo luma na rin. Inatasan na ng Pangulo ang Department of Public Works and Highways na pangunahan ng reconstruction ng school building. Ang inisyal na plano ay gawin na itong 4 na palapag na gusali na may 36 classrooms. 100,000 pesos ang inilaan ng Department of Education para sa mga pangangailangan ng paaralan sa pagdadaos ng mga klase. Ayon sa DepEd, daan-daang armshare na ang natanggap ng paaralan mula sa pribadong sektor bilang donasyon. Nag-volunteer na rin sa pagsasaayos ng paaralan ng mga miyembro ng San Francisco High School Alumni Association at mga residente ng Barangay Santo Cristo. Isang San Francisco High School sa mga pinakamalaking public high school sa Quezon City na may higit 7,000 enrollees. Michelle Giliang para sa All TV News Channel 2. Sa balitang probinsya, bayan ng Santa Cruz, Laguna binulabog ng bomb threat, habang probinsya ng Capiz nakapagtala ng 7 hinihinalang kaso ng Mpox. Mula Kalibo Cable News, mabilis na balitang hatid ni Nicole Nabor. Suspendido ang pasok sa lahat ng antas ng paaralan, gayon din ang operasyon sa lokal na pamahalaan ngayong araw dahil sa kumalat na bomb threat sa Santa Cruz, Laguna. Batay sa kumalat na mensahe, isaan niya silang anonymous group na nagpapasabog ng mga gusali. Nagtanim aniya sila ng bomba sa iba't ibang paaralan, munisipyo, kapitolyo at sasabog aniya ito sa loob ng 1 oras. Sa pahayag na nilabas ni Mayor Edgar San Luis, hinikayat na huwag agad maniwala sa mga hindi opisyal na impormasyon na maaaring magdulot ng takot, kaguluhan at panganib. May batas din aniya umiiral laban sa pagpapalaganap ng takot at disinformasyon. Papanagutin naman ni Laguna Governor Sol Aragones ang grupong nasa likod ng bomb threat. Hindi natin titigilan to. Kailangan managot ang dapat managot dahil hindi na dapat maulit ito dahil maraming napaparalyze na transaksyon sa gobyerno, pati mga bata na dadamay at maraming natatakot. Maging kalmado po tayo dahil marami pong nagbabantay at nag-aayos ng sitwasyong ito. Nakapagtala ng 7 suspected case ng monkeypox ang probinsya ng Capiz, ayon ito sa ipinalabas na pahayag ni Provincial Health Officer Dr. Alex Nolasco sa isinagawang press conference sa probinsya. 2 suspected cases ay nagmula sa Dumalag, isa sa Hamindan, Pilar, Pontevedra, Rojas City at Sapian, Capiz. Nilinaw naman ng Capiz Provincial Health Office na wala pang kumpirmadong kaso ng monkeypox sa probinsya. Nagsasagawa din ng close monitoring ang ahensya habang hinihintay ang resulta ng mga specimen. Ipinadala ang mga specimen ng mga individual sa Research Institute for Tropical Medicine upang isailalim sa pagsusuri. Nicole Nabor para sa All TV News Channel 2. At sa sports balita, Indiana Pacers star Tyrese Haliburton posibleng may leg injury matapos ang kanilang pagkatalo sa OKC Thunder sa Game 5 ng NBA Finals. Isa sa ilalim ang Pacers star sa MRI para makumpirma ang right calf strain injury nito. Maski may iniindang injury, ay naglaro pa rin sa Game 5 si Haliburton, kung saan nagtala lamang ito ng 4 points sa 34 minutes na paglalaro. Ayon kay Haliburton, hindi man maganda ang kanyang pakiramdam ay gusto niyang tulungan ang kupunan na manalo. Anya, pinaghandaan nito ang finals. Kung kaya niya maglakad, kaya rin niyang maglaro. Ayon naman sa coach ng Pacers na si Rick Carlisle, hindi 100% si Hali. Pero naniniwala itong maglalaro ang clutch players sa Game 6 ng NBA Finals. Nag-average si Haliburton ng 17 points, 9 assists at 5 rebounds ngayong postseason. At yan ang mga up-to-date na balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabibilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-share din ang All TV News PH sa Facebook at YouTube. At makinig sa All Radio 103.5. Ako si Ralph Lopez. Magandang hapon.